Nakaisip na ng plano si Tanggol kung paano nila mababawi ang mga kotseng kinarnap nila Tisay. Naglagay sila ng mga tracking device sa bawat sasakyan para kung karnapin man ulit nila Tisay ay siguradong matutuntunan nila kung saan niya ito dadalhin. Nagkasagutan naman sila General Pacheco at Colonel Suarez laban kay Rigor. Ayon kay Rigor, palpak raw ang paghawak nila ng operasyon dahil hindi tama ang naging desisyon ni General Pacheco na utusan ng kapulisan niya na magpaputok kahit may mga hostage pa sa loob ng isang grocery store. Marami tuloy ang namatay. Nagalit naman si Colonel Suarez at sinabing walang karapatan si Rigor na punahin ang naging desisyon nila ni General Pacheco dahil alam nila ang ginagawa nila. At tinalikuran na nila si Rigor. Nang makabalik sila Suarez at Pacheco sa loob ng opisina, galit na galit si Colonel Suarez at gustong kasuhan ng insubordination si Rigor. Pero sinabi ni General Pacheco na hindi nila problema si Rigor. Ang problema ay natakasan na naman daw sila ni Amanda dahil sa katangahan ng mga tauhan ni Colonel Suarez. Ayon kay Suarez ay ginawa naman nila ang lahat pero hindi pa iyon sapat para kay Pacheco. Ang gusto niya ay mabawi niya si Amanda at ilibing ng buhay si Primo. Pinagsabihan ni Mando ang kaibigan niyang si Rigor na kahit tama siya sa sinasabi niya ay hindi pa rin tama na lumaban siya sa mga nakatataas sa kanila. Ngunit wala nang pakialam si Rigor sa dalawang pinuno kahit matanggal pa siya sa pwesto niya. Para sa kanya, hindi dapat itago ang maling ginawa nila General Pacheco na kung hindi dahil sa palpak na desisyon ay hindi nadamay at nakauwi pa sana sa mga pamilya nila ang mga namatay na hostage. Kinausap naman ni Olga si David sa maling pag-uugaling pinapakita nito kay Ramon. Mainit ang ulo ni Ramon dahil sa kalaban nila sa negosyo tapos dinagdagan pa ng anak na pasaway. Pinaalalahanan siya ni Olga na hindi iyon ang tamang panahon para kalabanin si Ramon. At sinabi pa nito na ang tunay na Tanggol Montenegro ay hindi gahaman sa salapi na katulad ni David Dimagiba. Sa inis ni David ay hinawakan ng bote ng alak at akmang ihahampas kay Olga. Hinamon siya ni Olga na subukan niyang gawin pero hindi ginawa ni David. Tumalikod at umalis na rin agad si Olga. Iniisip ni Ramon na kung magkasama lang sila ni Marites na palakihin ang anak nila, hindi sana magiging ganong katigas ang ulo nito. Kailangan niya ang tulong ni Marites, pero hindi para huli ang lahat para buuin niya ang pamilya niya. Inaayos ni Lena ang mga pagkain kinuha niya na nilapag ni Marites sa gilid ng daanan. Kumuha siya ng kaunti para kainin at ibinalik sa paper bag para ipadala ulit kay Marites. Pero nilagyan niya muna ito ng sulat bago ipadala. Mainit ang ulo ni Rigor nang umuwi sa bahay. Walang pagkain at wala din si Marites kaya nagdabog na siya. Lumabas si Roda at tinanong kung anong problema. Hinanap niya si Marites pero sinabi ni Roda na wala pa dahil nagtatrabaho pa. Nagtataka na si Rigor dahil parating gabi na kung umuwi si Marites. Maya-maya ay may kumatok at nag-abot kay Rigor ng bag na may lamang pagkain. Para iyon kay Marites. Iniisip naman ni Roda ay galing iyon kay Tindeng, pero hindi naniniwala si Rigor. Binayaran na ni Lena ang taong nagdala ng pagkain para kay Marites. Sinigurado niyang hindi nalaman ni Rigor na siya ang nagpadala nito. Ilang sandali pa ay dumating na si Marites. Galit na galit si Rigor dahil ang duda niya ay may lalaki ito kaya gabi na kung umuwi tapos nagpapadala pa ng kung ano-ano para sa kanya. Habang pinapanood sila ni Lena gamit ang teleskopyo mula sa bahay nila Marsing, kita niyang nagkakagulo na ang mag-asawa kaya maya-maya ay umalis na rin siya. Galit na galit pa rin si Rigor at pinaamin niya si Marites kung sino ang lalaki niya. Sinagot siya ni Marites habang umiiyak na hindi niya kayang gawin ang ginawa ni Rigor. Sumabat si Roda na halata naman daw sa sulat na galing kay Tindeng ang mga pagkain. Pinagbantaan ni Rigor si Marites at ang lalaki nito na may paglalagyan raw sila pag nalaman niyang totoo ang hinala niya, sabay alis. Nagtataka si Marites kung paano bumalik ang pagkain iyon sa kanila. Tinanong naman agad siya ni Roda na kung may katotohanan ba ang bintang ni Rigor. Hindi niya maamin ang katotohanan kay Roda dahil siguradong hindi niya pa maiintindihan. Basta ang hinihiling ni Marites ay paniwalaan siya ni Roda na hindi niya niloloko si Rigor. At naniniwala naman sa kanya si Roda. Nagmamadali namang sinalubong at niyakap ni Lena si Rigor sa pag-aakalang makukuha niya itong muli dahil sa alam niyang nag-away sila ni Marites. Pinaramdam niya ang pagkasabik niya kay Rigor. Napansin niyang mainit ang ulo nito kaya kunwaring nagtanong siya kung bakit.
Sinabihan naman siya ni Rigor na wag nang makialam sa away nilang mag-asawa. Pinagsisisihan niyang nakilala niya ito. Labis na nasaktan si Lena sa sinabi ni Rigor, kaya natanong niya kung mahal pa ni Rigor si Marites. Sinagot siya ni Rigor na ayaw pa nitong dagdagan ng sakit na nararamdaman ni Lena, pero hindi na siya kayang mahalin pa ni Rigor. Umiinom mag-isa si Rigor nang madaanan siya ni Chairman. Ibinalita niya kay Rigor ang pagbisita at pagbibigay ng ayuda nila Tanggol sa mga kabarangay nila. Sinabi naman ni Rigor na huwag magpapaniwala sa pagpapakitang tao ni Tanggol dahil demonyo raw si Tanggol. Pinagtanggol naman ni Chairman si Tanggol na nagmagandang loob na nga ang anak niya, masama pa rin ang iniisip ni Rigor. Sagot naman ni Rigor na siya ang nagpalaki kay Tanggol, kaya alam niya ang ugali ni Tanggol na umaasa lang sa kasamaan. Napabuntong hininga na lang si Chairman at umupo sa tabi ni Rigor. Tinanong niya ito kung bakit hindi siya dun sa malapit sa bahay nila nagpapahangin. Sumagot si Rigor na puro pasakit raw kasi ang dala ng pamilya niya sa kanya. Sinabi naman ni Chairman na siya naman ang unang nagdala ng problema sa pamilya niya at pasalamat siya na si Marites ang napang-asawa niya. Dahil kung iba raw, baka nakakulong na sila ni Lena. Pero wag raw sana niyang sagarin ang pasensya ni Marites at may hangganan ito. Kailangan pa din niyang humingi ng tawad kay Marites sa sakit na ginawa niya. Bumili naman ng alak si Lena sa tindahan na katapat ng bahay nila Rigor, pero hindi siya napansin ng mga tao rito. Tumigil siya sa tapat ng bahay ng mag-asawang Marites at Rigor at tinititigan bago ibuhos ng kaunti ang alak na inalay niya para sa demonyo, sabay alis. Pag-uwi niya ng bahay nila Marsing ay niyaya siya nila Nita kumain, ngunit hindi niya pinansin at pumasok na siya agad sa kwarto. Nagtaka naman ang dalawa, pero sinabi ni Marsing na wag na lang din nila pansinin si Lena. Pagpasok sa kwarto ay hinagis niya ang suot na sombrero, nilapag ang alak at umupo habang umiiyak. Nakatitig siya sa bahay nila Rigor habang kausap ang sarili at anak niyang nasa loob ng tiyan niya. Tila nababaliw na si Lena. Iniisip niyang babalik pa rin sa kanya si Rigor at hindi raw sila papayag ng anak niyang lumaki siya na hindi buo ang pamilya nila. Lalong hindi raw siya papayag. Galit na galit at mangiyak-ngiyak na nakatingin siya sa bahay nila Rigor.